message natin ngayong 2026, second Sunday is a call to prayer. Amid brokenness. So, napakagandang invitation sa ating simbahan na bigyang halaga yung prayer. Based sa Nehemiah chapter 1, 1 to 4. Sa next na slide, makita natin yung ating mga kababayan, especially yesterday, the other day. Devotees pray for solution to flood woes, jobs, family during Translation 2026. Ang problema, may mga namatay. Okay, every year yan. Pero sa atin, this is not the way God is calling us how to pray. Makita natin si Nehemiah as a model kung paano lumapit sa Panginoon kung may problema, kung may brokenness. We can look at Nehemiah as a model rather than yung ganitong model na marami po ang nasasayang na buhay at hindi nila naintindihan talaga yung tunay na pagiging devotee sa Panginoong Diyos. So, tingnan natin sa next na slide. Ito po si Nehemiah na tinawag ng Panginoong Diyos to rebuild the wall of Jerusalem. Ang nangyari po kasi ay in the history of the Israelites, they were exiled. Ibig sabihin nun, mula sa kanilang bayang Israel, itinapon sila sa ibang bansa. Okay. Dinala sila sa Babylon, dinala sila sa Persia, dinala sila sa Egypt. They were exiled. At ang paliwanag ng Biblia ay dahil sa kanilang kasalanan. Pero, after 70 years as promised sa Jeremiah, ay si King Cyrus, pinayagan niyang bumalik ang mga Israelita sa kanilang bayan. So, nagbalikan yung marami. Ang problema, nung sila ay bumalik, yung kanilang bayan, yung wall ng Jerusalem, broken. Okay, yun yung problem. Yung security nila ay mahina bilang isang bansa. Kaya dito sa passage natin, si Nehemiah ang tinawag ng Panginoon to rebuild the project, rebuilding the wall of Jerusalem. Naging successful po siya sa pag-rebuild ng project na yon. Pero ang titingnan po natin is before doing the project, ano ang ginawa ni Nehemiah? At ito po yung lesson natin sa umagang ito. Before we do God's work, what shall we do first? Sa passage natin, sa next na slide, tingnan natin the words of Nehemiah, son of Hakalaya. Nehemiah chapter 1, 1 hanggang 3, basahin ko. In the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile and also about Jerusalem. So ito po, nagtanong ngayon si Nehemiah, kumusta yung nagbalik doon sa Jerusalem, sa Judah, kumusta sila? Tinanong niya si Hanani. Sabi ni Hanani at yung kanyang mga kasamahan, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. Okay, yung description dito is great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. Okay, so ito yung sitwasyon ng bayan ni Nehemiah. Ito yung sitwasyon ng bansa ng mga Israelita at that time. Their city, yung bansa nila, yung walls nila, broken.
Ang mga tao, they were in great trouble and disgrace. Okay, yun po yung description. So, meron silang malaking problema and they were broken. Kaya nga, ang project ni Nehemiah is to rebuild the wall. Now, yung Tear Fund na organization, dinescribe nila yung 4 na brokenness or problem ng tao. Sa next na slide, makita natin dito, yung broken relationship with God. Okay? Ito yung relasyon natin sa Panginoon na broken because of sin. Meron din yung broken relationship with self, distorted self-image. Kaya minsan hindi nila alam kung sino sila, identity nila. Kung lalaki sila o babae sila, or minsan yun yung mga ganun na tension. Kasama yan sa brokenness. Okay? Or minsan may mga issues sa kanilang sarili. And then meron din yung brokenness, broken relationship with others. Ito yung social relationship, broken. Okay, may hindi magandang relasyon sa ibang tao. Kaya nakakagawa ng masama sa ibang tao. Then, broken relationship with creation. Dati perfect yung creation, pero ngayon, pag tinitingnan natin yung creation, yung mga creatures, okay, minsan yung tao, inaabuso yung mga hayop. Makita natin yung ibang hayop, inaabuso yung ibang maliliit na hayop. Okay, this is the brokenness of the world. Okay. So, pag may pinapagawa ang Panginoon sa atin, sa different brokenness in the world or problems in the world, ano yung unang gagawin natin? Okay, sa next na slide. What shall we do before doing God's work? Pag may pinapagawa ang Diyos, ano ang unang gawin natin? The answer is pray, manalangin. Napakahalaga po yung pananalangin, mga kapatid. This is the way to talk with God. Ito yung dinesign ng Panginoon. Paano ko kakausapin yung aking asawa? Okay, kailangang communication. Kinakausap natin ang Diyos through prayer. Kinakausap niya tayo through His Word. And sometimes, as we pray and listen to His Word, merong impressions, may message ang Panginoon, may direction ng Panginoon sa atin. Okay? So, prayer is very important. Kung gusto nating makipagkwentuhan sa Diyos, it is through prayer. Pag gusto nating maglambing sa Diyos, it is through prayer. Kung gusto nating magsaya sa Diyos, through prayer. Right? We tell the Lord through prayer. Ngayon, pag may pinapagawa ang Panginoon sa atin, first, we should pray. Sa next na slide, prayer prepares us for God's work based on Nehemiah 1:1-4. Papaano? How does prayer prepare us for God's work? Sa first point natin, basahin natin ng sabay-sabay. Prayer makes us feel the problem or brokenness deeply. Sa prayer, mararamdaman natin or pinaparamdam ni Lord, okay, yung sitwasyon. So, we can sympathize, we can empathize, and then God will move us to action. Si Nehemiah, sa verse 4, makita natin na Nehemiah sat down and wept and mourned 4 days. Nung nalaman niya yung sitwasyon ng kanyang bayan, he was moved, he wept, and he mourned. Hindi lang isang araw, maraming araw. Okay, sa passage natin, sa verse 4, basahin natin ng sabay-sabay sa next na slide. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted
and prayed before the God of heaven. So, nandun yung kanyang emotion. Okay. He was sympathizing sa sitwasyon ng kanyang bayan, sa kanyang kababayan. He felt something sa kanyang puso. Hindi siya yung indifferent na walang pakialam. Okay? So, yun yung power ng prayer. Right? We will feel, minsan feel ng Panginoon yung kanyang feeling dito sa mga problems or brokenness. Sa next na slide, sabi dito, Nehemiah did not rush for solutions or strategies. He prayed with emotion. Okay. Bago may mga strategies, may mga solution, ang unang ginawa niya ay nanalangin siya. So makita natin yung isang, sabihin natin, napakagandang model sa mga tao ng Diyos. Na isang guni natin sa Diyos. And even, we let our even emotion feel kung ano man yung direction ng Panginoon. True prayer is born not from indifference, but from compassion. Hindi yung prayer na walang pakialam. Because when we pray for something, meron tayong pakialam. Can we say amen to that? Okay. Meron kasi pinagpe-pray natin eh. And then we are feeling yung sitwasyon. And so, let us allow brokenness to move us, not harden us. Okay. Ang problem is, sa next na slide, yung brokenness, sa sobrang dami ng brokenness, wala problem sa paligid. Minsan wala na tayong pakialam. Okay? Pero dapat hindi. It should move us to compassion rather than indifference. Now, palambutin ang puso't natin rather than harden our hearts. Sa next na slide, basahin natin ng sabay-sabay. Prayer makes us carry the problem or brokenness before God. Okay? Let me emphasize. Before God. Okay? We carry the problem before God. In as much as we feel, we have the compassion. Ang tunay talaga na magbibigay solusyon ay ang Diyos. That's why we carry before God. Dalhin natin sa Kanya kung ano man yung problema. Dalhin natin sa Kanya. The problem minsan tuloy-tuloy na dinadala natin habang buhay. Which is dangerous. It can destroy us. Right? If we carry sa sarili natin, it will destroy us. Emotionally, psychologically, maraming nasisira na yan ang kanilang mental health dahil sa sarili nila kineri. Alright? It is different to sympathize and empathize kasi ayaw din naman natin yung wala tayong pakialam. Hindi tama yon. We sympathize, we empathize, but at the same time, we bring the problem before the Lord. Can you say amen to that? Yan po yung ginawa ni Nehemiah. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Okay? He carried the problem, the brokenness before the God of heaven. Makita natin yung sabi ni Peter, 1 Peter 5:7, very important when we do prayer. Ito po yon. Basahin natin ng sabay-sabay. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Right? Sa ibang translation, cast all your cares or cast all your problems on Him because
He cares for us. Right? Cast all. Alright? Ibig sabihin nito, itapon. We throw away. Okay? Hindi lang yung some, but all our cares, our anxieties, our problems. Okay? Ganto po yon. Pag itinapon mo sa Diyos, ang problems, nasaan na yon? Nasaan? Nasa Lord. Okay, halimbawa, meron akong hawak-hawak ito. Okay, ano ba to? Uy. Okay. Pag itinapon ko, halimbawa, itinapon ko dito, nasaan? Wala na sa aking kamay. Okay. Ang problem sometimes na kahit itapon natin, may string pa yan. May string, may goma. Bumabalik sa atin. Di ba? Prayer meeting, pinag-pray natin. Pero bakit? Parang may goma na bumabalik pa rin. Nasa atin pa rin. But here, the message is when we cast to the Lord, we throw to the Lord, iwanan na natin sa Kanya. We entrust to the Lord. Yun po yung ginawa ni Nehemiah. In as much as he felt, he threw to the Lord yung problem ng kanyang bayan. Next slide. Nehemiah does not offer a quick prayer and move on. He fasted and prayed before acting. His prayer is a posture of dependence. Napakahalaga po yan, ano? When we pray before we do the work, nagdidepende tayo sa Panginoong Diyos. Okay, kahit sa ating examination ng mga estudyante, bago tayo mag-exam, magpe-pray muna tayo. Okay, ganun po yun. We are depending upon the Lord. Pag tayo ay naghahanap ng work, for example, we also pray. We also pray sa tamang direction ng Panginoon sa atin. And wait. Yan po yung ginawa ni Nehemiah. He prayed. Okay? Sa next na slide, basahin natin ng sabay-sabay. Before Nehemiah rebuilds walls, God rebuilds Nehemiah's heart. Mas una po na si Nehemiah yung nire-rebuild ng Panginoon. Itinatama ng Panginoon ang puso ni Nehemiah at itinuturo ni Lord kung ano ang plano niya, kung ano yung dapat niyang gawin. Okay. In prayer, I believe doon niya natanggap kung ano yung dapat niyang gawin. Nung siya ay nagpe-pray, ni-reveal ng Panginoon yung dapat niyang gawin, na siya mismo ang gagamitin ng Panginoon to rebuild the project, the broken walls of Jerusalem. Sa next na slide, ito po ang sabi niya sa chapter 2, verse 2 ng Nehemiah. Basahin natin sabay-sabay. I did not tell anyone what my God was putting into my mind to do for Jerusalem. Ito yung nakabalik na siya doon, nakapunta na siya doon sa Jerusalem at iniikot niya yung mga broken walls, and then sabi niya, hindi ko pa sinasabi sa kanila what God put in my mind or in my heart to do for Jerusalem. Okay. Pero meron nang ini-impress ang Panginoon sa kanyang puso, sa kanyang isip, kung ano yung dapat niyang gawin. Okay, so, bago niya gawin, bago meron siyang gawin, nag-pray muna siya. And then, ni-reveal ng Panginoon ang project, which is rebuilding the walls of Jerusalem. At siya mismo ang gagamitin ng Panginoon. That's why it was a success. Na pagdating niya sa Jerusalem, may mga problems pa rin. May mga oppositions. Pero tuloy-tuloy yung kanyang pagiging prayerful and dependent upon the Lord. By God's grace, naging successful. The walls was rebuilt. Pero, may limit. We have to accept also. Ito yon. Sa next na slide,
Nehemiah's call was to rebuild the wall. He was not able to deal with the king's tax. That's his limit to accept. People were still in distress because the real Messiah is yet to come. Okay? Very interesting if you study the book of Nehemiah, naging very successful yung project amidst the problem ng oppositions. Pero bandang huli, especially in chapter 9 verse 37, ang mga tao, sabi nila, we are in distress. Tapos na nga yung project pero in distress pa rin sila. Meron pa rin silang problema. Kasi hindi kinaya ni Nehemiah yung king's tax. Kailangan pa rin silang magbayad ng tax doon sa pinakahari. He was able to solve yung mga usury, yung mga additional na mga interest mula sa mga nobles sa kanyang bayan. Pero pagdating sa hari, hindi niya kinaya. Kasi hindi yun yung calling ni Nehemiah. Ang call kay Nehemiah ay to build the wall. Nagampanan niya. So, the point here is that we also have to know kung ano yung tawag ng Panginoon sa atin. Individually. Hindi natin kayang solusyonan yung lahat ng problema sa mundo. Okay? Hindi natin kakayanin. Parang yung umattend kami sa CCT. Ang mission nila is yung mga orphans, yung mga mahihirap, at least ma-alleviate. Okay. Pero sabi nila, pag tiningnan namin yung sobrang poverty, sobrang daming problem sa Pilipinas, hindi namin kakayanin. Kaya ang motto nila, one life at a time. Kahit man lang isa ang mabago. And then they are showcasting na meron talagang mga gangster, mga street kids na sinubaybayan nila through what they call the journey of change. Okay. Hanggang sa lumaki yung bata, mag-aral yung bata, maging kolehiyo yung bata, makagraduate yung bata. And then, nakita natin, nagiging employee nila. Okay. Itong CCT, Center for Community Transformation, dito nagwo-work si Pastor Albert. Okay. Congratulations pala sa kanya kasi kapapanganak ng kanyang misis. Alright? So, it's a victory. Now, my point here is that we have to know our calling and to accept yung limit natin. Hindi natin calling na solusyonan lahat ng problema sa mundo. Okay? Pero kung merong call sa atin, gagampanan natin. Pero bago yon, mag-pray tayo at alamin natin kung ano yung pinapagawa ni Lord sa atin. Okay. Alala ko tuloy yung isang bata na nandoon sa seashore. Pagkatapos sa seashore, ang daming napadpad na starfish. Okay. Pag nasa dagat ako, isa yan sa gusto kong iniipon-ipon yung mga, yung mga starfish. Kukuhanin ko sila. Makikita ko ang bilis din nilang yung pang lumayo. Inipon mo sila, maya-maya, nagkalat din sila. Pero pag nandun sila sa seashore, walang tubig, mamamatay sila, mabibilad sila sa araw. Ang ginawa ng bata, kukuha siya ng isa, itatapon niya doon sa dagat. Okay, then tuwang-tuwa yung bata, meron siyang na-accomplish. Pero sobrang dami pa rin yung mga starfish. Hindi man niya kayang solusyonan lahat, pero at least meron siyang natulungan na isa, dalawa, tatlo. Okay, so yun po yung point natin. We have limits. Pero pwedeng meron tayong magawa na pinapagawa si Lord. Okay, ito po yung definition natin ng success sa next na slide. Success is knowing
and doing God's will. Okay. Hindi basta kung ano yung gagawin natin. Okay. Ang success sa atin na mga mananampalataya is to know ano ba yung nais ni Lord sa buhay ko, na gagawin ko. And then, gawin mo yan. For Nehemiah at that time, ang kalooban ni Lord is to rebuild the wall of Jerusalem. Yun yung project niya. He was able to discern and he was able to accomplish. Merong hindi niya na-accomplish kasi hindi yun yung calling ng Panginoon sa kanya. And we have to accept yung limit natin. Kaya sa tuwing ikaw ay may desisyon na gagawin, itanong muna, Panginoon, ano po ang kalooban ninyo? Can you say amen to that? Lagi tayong magpe-pray, Lord, ano ba yung kalooban ninyo? Okay. Naalala ko, bago ako manligaw kay Lynn, okay, nag-pray muna kami. Meron akong 5 kami, mga pastor. Pagkatapos ang kanilang tanong sa akin, Lawrence, ano naman ang prayer request mo? Sabi ko, may bagong dating sa BTS na dalaga. Pag-pray natin kung siya yung kalooban ng Panginoon para sa akin. Pag-pray natin. Okay. Bago ako manligaw, may prayer muna. Okay. Okay, kaya nung masalubong ko siya, sabi ko, tetestingin nga natin kung ito ay kalooban. Pagkatapos at that time, text muna yung lumang style ng text. Okay, kinuha ko yung number niya. Ay, binigay niya. Praise the Lord. Pagkatapos, nakasabay ko sa bus. Okay, pagkatapos nag-text ako sa kanya, sabi ko, I enjoy our conversation. Alam mo na response niya? The feeling is mutual. Okay, sabi ko, Lord, baka totoo na to. Okay. So, sa testimony ko, we pray before na meron, na may gagawin. Hindi lang yon, in work, in studies, okay, we always pray before we do. We learn from Nehemiah to know, to discern, and to do God's will. And that is success. Si Abraham Lincoln, nung siya ay presidente ng Amerika nung Civil War, sabi niya sa kanyang kaibigan, I have been driven many times upon my knees by the overwhelming conviction that I had nowhere else to go. In the horrific years of the American Civil War, President Lincoln not only spent time in fervent prayer, but also called the country to join him. In 1861, he proclaimed a day of humiliation and prayer and fasting. And he did so again in 1863, stating, it is the duty of nations as well as of men to own their dependence upon the overruling power of God, to confess their sins and transgressions in humble sorrow, yet with assured hope that genuine repentance will lead to mercy and pardon. Isang president ng US calling the whole nation to prayer. Kaso nga lang, ang nangyayari sa US ngayon, kailangan natin ipag-pray sila. Sa next na slide, ito naman yung si William Booth, founder of Salvation Army. Okay? Ito yung isang grupo ng mga Christians na very passionate sa evangelism pero pagtulong sa mga mahihirap din. He told his followers that prayer was the work. Okay, ito yung kanyang philosophy. Prayer was the work. Everything else was just the result of the work of prayer. He established need drill, a time of intense focused prayer for his soldiers. Ito yung kanyang mga members. He told them, you can't save a man's soul if you haven't first loved him on your knees.
So para sa Kanya, prayer is loving. Pinagpe-pray natin kung sino man. That is loving them before the Lord. So, ang real work for Him is prayer. Yung result, nakadepende sa Panginoon. And so, ang challenge sa atin ngayon, especially 2026, ipag-pray natin yung sarili natin. Okay? Meron ba tayong brokenness? Okay. We pray. The Lord can mend us. Meron ba tayong problem sa family? Issues sa family? Needs sa family? Problem sa family? We also pray. Okay. And then, we overflow praying for others. Okay, kasi we love ourselves. Okay, we love our family. Love others as you love yourself. So, makita natin yung equality, You love others, dapat mahal mo rin yung sarili mo as you love yourself. Okay? So, loving others and community. So, we pray for others. Sino ba yung others na yan na kailangan nating ipag-pray? May kilala ba tayong members dito na nangangailangan ng prayers natin? Or kapitbahay natin? Okay, bago tayo lumayo sa ibang bansa, halimbawa, baka dito sa malapit, may nangangailangan ng prayer. And even yung bansa natin. Si Nehemiah, pinag-pray niya yung kanyang pinanggalingang bansa. And ginamit siya ng Panginoon para sa sarili niyang bansa. So we continue to pray for our country kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Sino pa ang magmamahal ng sariling bansa? Kundi mga Pilipino rin. So we pray for our country. Let me end with this Japanese broken mga jars. Ceramic. Kintsugi, ang tawag nila kintsugi, is the Japanese art of mending broken objects using gold or silver epoxy. The Japanese believe that when something has suffered damage and has a history, it becomes more beautiful and even more valuable. Okay. So, hindi nila tinatapon yung broken potteries. Meron silang epoxy na gold ang kulay or epoxy na silver. Yun yung ginagamit nila. Pagtsatsagiin nilang ibalik sa dating anyo. Pero pag makita ninyo yung piece na naayos na, more beautiful, naging artistic, more beautiful. And actually, pag ibebenta nila na yan, more valuable, mas mahal ang presyo. And so, we pray that the Lord will mend our brokenness or brokenness ng iba. Mas matatag tayo. Mas valuable tayo. Mas wise tayo. We have a God who mend broken people, broken nation, broken creation. And before na ma-involve tayo doon sa kanyang ginagawa, we always pray. Kasi nagdi-depend tayo sa Panginoon. Kaya even ourselves, pag nagre-reflect tayo, baka meron tayong mga brokenness, mga problems, mga issues. But the Lord can fix us. At mas mahalaga tayo after. Mas matibay. Mas valuable tayo. Kaya okay lang pagdaanan yung brokenness. Because hindi yan yung ending natin. We have a God who mends us.
Ganon din yung iba. Hindi sabi natin wala ng pag-asa yan, meron. God is the one who will repair them back. Okay. Even our country, anumang brokenness, God can repair. Hallelujah. We just depend on prayer. Tayo ay manalangin.